Hi, magandang gabi po. Makikipagmaritesan lang po ako sa inyo. Alam niyo po, ang dami ng vlog about the Ebola virus, no? Ito namang imamarites ko sa inyo, medyo kakaiba. Pero ito ay totoo. Kasama ito sa history ng Philippines. Alam niyo po, pagkausapang Ebola virus, meron din tayong part dyan sa history ng Ebola virus. Ganito po yan eh. Alam niyo po sa Virginia, United States, meron dong laboratory. Pinag-aaralan nila kasi yung tungkol sa mga virus, ano po. Tapos, nag-import sila ng mga unggoy, yung crab-eating makak, or makake, pag binasa mo makak, ng mga monkey. Tapos, yung yung mga monkey na discover nila yung virus na kamag-anak ng Ebola. Ayun. So, kaya lang yung virus na yun na kamag-anak ng Ebola nagaling ng Philippines noong 1990, hindi naman nakakamatay ng todo-todo sa mga unggoy. Kapag ka ang tao noon, meron kasing na-infect na tao na nagtatrabaho doon sa Virginia, doon sa virus na kamag-anak nung Ebola, pero hindi sila namatay, hindi sila nagkaroon ng simptomas, na-infect lang sila. Tapos, ito na naman, nung year 2000, sa Manila naman, nag-import pa kasi dito pa sila nag-import nag-import sila ng mga pig naman. So nag-positive na naman dun sa virus na kamag-anak ng Ebola. Tapos binanggit na naman Manila, Philippines, no? Nasa history po yan. Pwede nyo pong i-research para sabihin nyo, hindi ako nagsasabi ng totoo. Tapos noong 2015, meron na naman na virus na kamag-anak ng Ebola na nakita na naman sa mga monkey dito sa Philippines kasi nag import sila. Pinag-aaralan kasi nila yung mga monkey. Ayan, nung una, ang pangalan po ng virus na yun ay yung tinatawag na Reston virus na kamag-anak ng Ebola. So, wag po kayong matakot kasi nai-infect lang po ito sa mga monkey. So, hindi naman sila hindi naman namamatay yung lahat, yung iba lang. At kapag ka na-infect yung human, kasi na-infection sila, no? Yung mga nandun, yung mga scientist na infect, wala naman silang symptoms. Kaya ang tawag doon ay Reston virus, yung Philippine Ebola strain. Ayun po, wala lang, nagmarites lang po ako. Good evening po.